Galing! Ang sarap! Wow! Ang ganda ng opisina nila! Yes! Hello, hello, hello. Sir Joe, hello! Welcome to Escolta Street in Manila! Hey! Ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Kung di nyo pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Welcome to our Manila vlog. So, nandito ako ngayon sa Metro Manila. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa series na to. Pwede bang Buji in Manila? Kasi parang Buji means, di ba, parang social. Pero hindi tayo magpapaka-social ngayon kasi ako lang si Buji. So, magpapaka-normal lang tayo. Well, minsan gagastos, pero minsan tipid-tipid lang. Ano kaya magandang pangalan sa ating series kapag nandito tayo ngayon sa Metro Manila? Or Alone in the City, ganyan. Comment yun naman down below. Pero anyway, nandito ako ngayon sa Escolta, Manila. At nakikita nyo ba itong building sa likod ko? Ang building sa likod ko ay, hulaan nyo kung ilang taon na yan. Ito ay 98 years old na. At ang pangalan ng building na yan ay First United Building. At pupuntahan natin yan dahil naisipan ko na gusto kong magpagupit, gusto kong mag-coffee dahil kailangan kong magtrabaho. And in this building, madami ang ganap. At mag-e-explore tayo ng building na to. Ang pangalan ng building na to ay First United Building na ginawa pa noong 1928. So, 98 years old na yung building na to at ang architect ng gumawa niyan ay walang iba kundi ang anak ni Juan Luna. Yes, you heard it right. Ang gumawa niyan ay anak ni Juan Luna na si Andres Luna de San Pedro. So, ayun, dito kasi sa Escolta, isa na to sa mga parang favorite places ko pagdating sa pagpapagupit, sa pagkape, or isa na to sa mga favorite places ko kapag nandito ako sa Manila. Kasi, wala lang, it's vibing. Ganda ng vibe. Very may character. At isa sa mga paborito kong pinupuntahan ay ang First United Building. Ayan. Alam nyo ba na ang First United Building ay ang pinakamataas na building sa Manila nung tinayo siya. It was once the tallest building in Manila. Tapos, na-survive niya ang World War II. So, nung binobomba ang Manila noong giyera, noong World War II, na-survive ng building na to yung mga mananakop natin. Madami ng kaganapan yung building na to ngayon. So, may mga opisina dito, mayroong barbershop, may coffee shop, may co-working space sa taas, at kung ano-ano pa. May mga bangko din dito. Tara, mag-explore tayo. Sana nandito yung barbero ko. Ito yung barbershop na isa sa mga barbershop na pinupuntahan ko. Ang pangalan niya ay Folk. Dahil wala pa si Kuya Ryan, lalabas muna tayo. Bawal ata mag-vlog dun sa hub. So, sinita ako nung gwardiya. Pero kilala naman nila ako, pero kailangan ko daw magpaalam sa owner. So, hindi tayo pwede mag-vlog sa hub, pero pwede tayong mag-vlog sa mga stores. Basta magpapaalam sa owner. So, for the meantime, habang hinihintay natin si Kuya Ryan, maglakad-lakad muna tayo dito sa Escolta. Yung Escolta, isa tong very important street sa Manila, especially nung pre-war. Yung Escolta ay isa sa mga tinuturing na central business districts in Manila or yung old central business district dito. Dati ito yung parang kung merong Ayala, BGC, dati ito yung lugar kung saan nag-opisina yung mga tao at madaming ganap dito. Actually, sa First United Building dati, doon daw yung opisina ng ating late comedy king na si Dolphy. Ito na yung Escolta ngayon, pero yung mga sikat na shops at yung mga prominent na businesses, mas prominent na businesses ngayon sa Metro Manila ay nandun na sa Makati, sa Quezon City, nasa BGC. Ayan, so meron pa mga buildings dito na for lease or parang for rent. Busy pa din yung lugar, parang dami pa ding nangyayari. Hanap muna tayo ng kakainan dahil time check, it's 11 a.m. Siguro mag-early lunch na tayo.
Gusto ko sana mag-lunch dito sa Escolta, pero parang mas nagkikrave ako ng Chinese food. Malapit na dito yung Binondo at meron akong favorite na kinakainan dito sa malapit sa Escolta. Ang pangalan niya ay Ying Ying. Pupuntahan natin yun. Tingnan mo, mga luma pa din yung mga buildings na nandito. Hindi pa rin siya nagigiba. Sa dulo ng Escolta, makikita niyo na ang arko ng Chinatown. Ito na yung arko ng Chinatown. Alam niyo ba na ang Chinatown sa Pilipinas ang oldest Chinatown in the world? Yan yung arko niya. Gusto ko sanang i-explore more yung Chinatown, pero I think gagawin ko siya sa isa pang vlog. Yung Chinatown dito, it's also called Binondo. May isa pang arko, Friendship Arc. Filipino-Chinese Friendship Arc. From here, pag nakita mo yan, dire-diretso ka lang at malapit na ang paborito kong Chinese restaurant, which is yung Ying Ying. Ganda. Daming nangyayari dito. Very interesting. Usually pumupunta ako dito sa Ying Ying kapag weekend morning. Kapag nagbabike ride kami, it's either Saturday morning or Sunday morning. Ngayon ko lang to nakita on a weekday. Ayun, mabukas na yung mga shops. Hardware. May mga nagtitinda ng pagkain. Ito, appliance. And this is Ying Ying Street. Ito ang Ying Ying Restaurant. Medyo madaming tao. Located to sa Dasmariñas, corner Yuchenko Street. So, ayun, dun lang, pag nilakad mo lang dun, Escolta na yun. Pero ito, part na to ng Binondo, ng Chinatown. Ying Ying Tea House. Ito yung menu nila. Usually, ang in-order ko lang naman dito ay wonton noodle soup. Saan ba yun? Wonton noodle soup. Meron po kayong beef wonton noodles. Magkano po yun? Beef wonton noodles. Sige po. Ilang wonton yun? Tatlo. Tapos pag wonton mami. Pag wonton mami, 5. Sige po, isa lang pong beef wonton mami. Yun lang po. Thank you. Cheers! So, ang ginagawa ko ay, una, hinihiwalay ko yung dumplings. Ayoko maging soggy yung dumplings. So, hinahawalay ko siya para maging dry lang siya. Kasi kapag nababad siya sa sabaw, magiging sobrang lambot niya. Gusto ko medyo matigas yung dumplings ko. Tapos, yung dumplings ko, gusto ko, hinahati ko siya sa gitna. Para pag nilagay ko yung sausawan ko, manunuot sa loob yung sausawan. Tsaka hindi lang parang coating yung toyo mansico na may chili sauce. So yan ang aking hack sa aking dumpling. So yan, magiging kalahati siyang ganyan. Para dyan mapupunta yung sauce. Habang hinintay natin yung sausawan, tikman natin yung sabaw. Amat po, chopsticks pa meron. Sarap ng sabaw. Very savory. Tapos syempre, hindi mawawala ang toyo mansi. Gusto ko madaming kalamansi. Thank you po. Para lasang-lasa mo yung asim. Tapos, lalagyan mo ng chili. Gusto ko madami ring chili. Kasi gusto ko medyo manghang. Pero hindi naman sobrang dami. Siguro ganito. Ganito. Ay. Okay na yan, chili. Tapos konting chili sauce. And lastly, soy sauce. Ito medyo hindi ganun kadami. Sakto lang. I'm so excited! I'm so happy! At syempre, hindi kompleto kapag walang chopsticks.
Noodles. Ano yung lasa ng noodles natin? Perfect. So, ang dami pang noodles, oh. Beef naman. Tikman natin yung beef. Medyo malitid lang siya, pero... Medyo matamis. Pero goods, masarap. Hindi super lambot yung beef, pero sakto lang. At ito na. Isaw-saw na natin yung dumplings. Yung siomay. Yung wonton. Gusto ko talaga yung ano eh. Coated na coated siya sa sausawan na ginawa ko. Ang sarap. Sobrang siksik ng dumplings. Hindi ako nagkamali sa in-order ko. Sarap. Worth it. Ano, 185? Sarap, oh. Dati tambay lang nung, ginugupitan mo ako dati, tambay lang ako. Haba na ko yan buko, 2 months na to. Tapos lumalabas na yung mga puting buko dito. By the way, guys, Kuya Ryan pala. Hello guys. Yes, pogi yan. Siya yung nagpapapogi sa akin dito. Tapos, pag umupo ko dito, wala nang tanong-tanong. Alam na niya kung anong gupit. Alam mo na kung ano yung hulma ng buko, ng ulo ko eh, no? Mga cover lang yung ano. Magbigay lang habang naghihintay. Yun nga. Saan sa Bulacan yung birthday ng anak mo? Ano, may resort ka doon? Wala, may resort doon sa Bulacan, di ba? O bahay lang? Sa bahay na. Kinumute mo papuntang Bulacan? Commute lang kami. Kalokan? Q-Mart ang Tapos, Pero dito, nagmotor ka na? ano butong na. May motor ka na? Yes, nakapundar na. May motor na. Ano ba tawag sa gupit na to? Ako eh, tapered lang ko eh. Ha? Tapered. Tapered. Bakit tapered yung tawag? Tapered kasi ano, hindi siya masyadong puput. Tapos, ano lang siya, parang naka-blend lang yung naka-blend lang yung ano, ng Yung ulo mo, sa ulo. Iba yung iba yung faded. grade zero talaga yun, kita na yung ano. Ayaw mo, hindi na uso yun? Hindi Parang nakakabata? ano na yun eh. Parang lolo. Oo. Pang matanda na yun. Millennial na yun eh. So ako mga pag Gen Z to. Gen Z to. Bira na lang. Tapos lahat ngayon mga Tapered na. Gen Z na yung mga low taper. Bakit sa mga barbershop, kuya, yung ahit mahal? Oo, kasi yung ahit kasi mas ano kasi yung parang maselan. Hindi. Maselan yung ahit eh. Hindi ba yung parang ginaganon-ganon lang? Hindi, maselan? Maselan mas ano yung ahit eh. Cargo mo rin. Disclaimer, sensitive ang mga susunod na kwento natin. Kung kumakain kayo, pasintabi po. Nakagupit ka na ba ng tenga? Dati nung ano pa ako, Beginner? nung beginner pa ako. Pero sa ano yun, sa probinsya. Ano nangyari? Gunting-gunting lang eh. Nagupit mo yung tenga? Oo, nagupit ko. Eh, paano kasi, umagang-umaga, ano kami naginuman, sabay pa kami nung... Naku, lasing ka. Oo, naginuman nung gabi na yun. Tapos kinabukasan pumunta ng bahay. Sabi mo papagupit Ano pa daw. ako eh. Talagang hangover pa ako eh. Sobrang napuyat pa ako. Siyempre siya may pasok. Kailangan niya ako pagupit. Mga ano siguro yun, mga 6 ng umaga. Mga 20 years old ka pa nun. Mga 21, 22. Grabe nung nagugupit ako, wala akong sarili ko eh. Parang alam mo yung tulog ba yung katawan Diwa mo? Oo. Alam ko, may gunting na. Gulat ako yung balat niya dito, no? Dito na naiwan dito sa gunting. So, Grabe pala naputol? yung tinga pag na, may sugat mo eh. Naputol? Puting-puti. Yung Loob? loob. Natanggal. Ko lang gunting. So- So, sobrang hapdi niyan. Ano siya eh, nahilo siya eh. Sobrang hapdi. Na mahapdi kasi pag tinga eh. Tanggal kasi to talaga. Talaga, kuya. Grabe. Nagalit siya sa'yo. Hindi na talaga galit siya. Hindi alam niya na, Nabalik yung tenga niya, hindi. wala na, hindi na nabalik yung Yung natapyas. Tinanggal na lang. Nilagyan ko lang sa probinsya kasi maraming mga, di ba, yung mga dahon-dahon na pwede mong ilagay. Mabayabas. Mga bayabas, gano'n, kalamunggay. Hey guys, ayan, kakashampoo ko lang. Alagang-alaga ako ni Kuya Ryan. Welcome to my vlog. Kita niyo ang outcome ng gupit natin. Vlogger din pala to si Kuya Ryan. Follow niyo siya sa Facebook. Nalagyan na lang ako ng gambit. Yan din ginagamit ko sa bahay. Tsaka siya, hindi siya halatang parang hindi siya malagkit. Magic suklay yan? Bakit magic suklay?
bumibili yung Yes! magiging magkano nga sa So, binili yung magic suklay mo? ano pa to, Europe pa to galing. Yes, talaga? Pinabili mo? Sa ano? Sa Shopee? Shopee Lazada? Parang kinamay lang yung buhok. Yung magic suklay. Ano yan? Ay, wow! May facial massage. Ay, wow, meron pang massage. Classics massage. Thank you, Kuya Ryan. Oh, ayos oh. Boom. Yes! Thank you po. Thank you. Punta kayo dito sa Folk. Located siya sa may Escolta, sa First United Building. Kuya Ryan, thank you po. Sa ulitin. Sige, sige. See you, see you, see you. Thank you. Thank you po. Salamat po, thank you. Naninibago ako sa bagong hairstyle ko. We're currently now at the Den. Dito rin siya sa First United Building. Magkakape ako dahil gusto ko magtrabaho. Dahil may kailangan akong i-present. So yung gupit natin sa Folk Barber, it's 600 pesos. Tapos syempre nagbigay tayo ng tip kay Kuya Ryan. Medyo expensive yung mga gupit ngayon sa Metro Manila. So expect that. Well, may mga mas makita kayo mga mura. Pero if you want premium service, and yung serbisyo na sigurado na ako willing to spend ako. Yung ibang barbershop mas mahal pa siya pero all goods na ako with 600 pesos sa Folk. Tapos reliable pa yung magugupit sa akin. Hindi ito usually yung style ko. Pero ito talaga yung usual haircut na ginagawa ko sa kanya. Ang tawag daw doon ay tapered haircut. So ngayon nandito ako sa The Den. Usually kapag naggupit ako, dito ako dumidiretso para mag-coffee. Mag-spend lang ng a little bit more time. Dahil masarap yung coffee dito, tsaka naging friends ko na rin yung mga may-ari. Work. Gusto ko yung medyo magulo eh. Ayoko nung masyadong formal. Okay, tapos na ako mag-coffee at tapos na ako mag-work ng konti. Akyat tayo kasi merong co-working space dito na pinupuntahan ko lagi before. Nasa 4th floor siya. Tapos tingnan mo yung hagdanan dito. Ang ganda. Very aesthetic. Nandito tayo sa 4th floor. Natandaan ko dati nung freelance writer pa ako. Pupunta ako dito para mag-lock-in. Alam ko buhay pa yung co-working space dito eh. Hindi pala 4th floor, 5th floor. Mali. This one. Room 502. First co-working community. Tingnan natin kung open. Admin. Walang admin. Hindi ako makapagpaalam. Pero, eto siya. Ganito siya from the labas. Papakita ko na lang sa inyo yung pictures ng co-working space. Anyway, isa rin sa mga gusto ko dito sa building na to is sa 5th floor nila ay meron silang ganito kagandang balcony na madaming halaman. And ang maganda dito ay meron kang view ng Santa Ana, Manila. Diba? Ayun o, Ongpin na yun. Ayun na yun. Ongpin na yung part na yan. Diba ang ganda? Hello. Si Art. Ayan. Ito yung office nila, kanilang architecture office. Kamusta? Pwede. Magbibidyoan ko lang to. Teka lang. Lord, isang napagaling na architect dito sa Manila. Award-winning architect. Such an honor. First time ko, ay hindi, second time ko. Alam mo yung first time ko, hindi pa tayo magkakilala. Under construction pa ito ginagawa. 2015? Oh my God. Oo, 2015. Parang may sinushoot kami for Smart and Coconuts. Tapos, bago pa lang siya. Galing. So, ito ang workplace. Since 2015 ka ba dito? Galing. Ito yung dating office ni Dolphy, di ba? Tama. I remember. Pero when I first got the space, standing lang ni Dolphy yung nandun sa gitna. Oh. So, tataka ko, bakit may standing ni Dolphy? Kasi I had no idea about the history of the building. Galing. 13 years na kayo dito. Ay, 10? 10 years. Oo nga pala. Boba sa math. Wow, ang ganda ng opisina nila. Ikaw lang dito usually? Tuesdays, Wednesdays lang pumapasok yung team. Pero araw-araw.
Ikaw araw-araw ka. and then try and change the legislation. Galing. Apparently, according to Arts, madami daw tenants dito sa 5th floor na very interesting. Ano to? Alam mo, may StickerCon HQ. Ah, dito yung headquarters ng StickerCon. Oh, interesting. Tapos, meron ding ano dito eh. Meron ding photo studio dito. Apparently, ito yung photo studio. White noise. Pero, syempre hindi tayo pwedeng pumasok dyan kasi baka may nagsushoot. Tapos, ay, eto, alam ko ito. Baobab Optics. Tapos, ay, eto, tinan mo. Ito yung sinasabi niya. Sabi ni Art, meron daw dito hair studio na ang pangalan ay Magpatina. Try natin kung pwedeng pumasok. Ay, sarado. Pero ito siya, oh. Ang cool. Magpakulay kaya ako ng buhok dito. Pagkatapos ko magpagupit sa daden, what if magpakulay ako ng buhok? Ito, nasa 5th floor. Ang dami naman nangyari sa 5th floor ng First United Building. Medyo scary lang to paggabi. Gusto kong sabihin na yung co-working space doon, open sa 24 hours. Naalala ko, nag-overnight na ako dito eh. Meron akong tinatapos na project noon and kailangan kong magsulat ng madami. At hindi ako makapagsulat sa bahay. Walang coffee shop na open 24 hours. So naisip ko na mag-co-working space. I-research ko kung magkano yung co-working space dito sa first co-working. Papakita ko na lang dito kung magkano yung rates nila. Kung gusto nyo. Kasi para sa akin, sobrang sulit siya kung gusto nyo maging productive at parang naka-lock in kayo. Punta natin yung Baobab. Kasi mukhang interesting. Baka mamaya mapabili tayo ng shades. Pwede po, open po, no? Yes po. Ang cute naman ito. Actually, ang gusto ko dito yung color green. Parang ganito. Pero, nakita ko lang sa TikTok eh. Hanapin natin yung green. Yung green, hanapin. Ito parang cute din to. Medyo magaan lang siya. Ito parang very Beanie Maloy glasses. Ito, ang ganda rin na ito. Parang gusto ko to. Ang cute, di ba? Bagay ba? Kaya nga. Diba parang okay din to. Parang ganda rin na ito. Shit. Diba? Beanie, ay Beanie. Ay, ito maganda rin to. I think I wanna get one na. Parang mas maganda yung green. Mas maganda tong color red. Or yung black. Alam kasi dami ko ng black. Medyo same style sa mga different sunglasses ko. Pero at least green yung frame. Hirap mamili. Ito po. How much po yung for this? 680 po. Kunin ko na, no? Sabi nila, itong sunglasses na to, Beanie Vision. Tapos, merong get free Beanie Baobab photo card. May free Beanie photo card when you purchase. Okay, parang dito na lang ako bibili. Ano po yung pinakamabenta ditong glasses? Lahat naman. Ano yung pinakamaganda? This one? Saan po? Ito? This one? Sold out na. Tingnan natin. For the love of Beanie. Ay, naku, lang. Hindi po sa akin bagay. Mga restock na yan. Or ito kaya. Parang okay din to. 800 po to, no? Ang ganda. Meron kayang green na ganito? Wala. Wala siya. Iba yan? Hindi yan Beanie, ano? Bini na yun. Hello po, mag-hello po kayo sa vlog ko. Ay, hello. Ito may green din. Matcha color. Parang ito, mas maganda to. Pero parang, tapos may Beanie photo card. Hindi pwede mapili kung sino yung ano. So hindi ko alam kung sino. Malalaman ko. Sino kaya to? Parang gusto ko itong black. I'm guessing, gusto ko sana si Maloy. Pero ito yung kanya. Pero hindi kasi ako ma-ready. Or what if, ito. Hindi, mas gusto ko to. Ito na lang, 800. Naku, nagbudol pa ako ng Beanie.
Narinig ko po na dito sa store, sa First United, dito lang yung may optical shop. Yes. Dito lang. Pero sa ibang stores, sunglasses Kiosk lang. Mga sunglasses. May specs din, pero wala siyang for prescription. For prescription, pupunta kayo Yeah. dito. Tapos, magkano po yung for prescription dito? It depends. Meron. Yan yung price. Oh, yan. Kung gusto nyo mag-prescription dito, nahiya ako mag-video kanina kasi may mga tao. Pero, ito yung shop. Di ba? Nabudol ako ng bini. Saya. Ito yung mga pang-prescription glasses. Ang ganda rin actually. Tinitingnan ko yan kanina. Pero wala kasing grado yung mata ko eh. Finally got the goods. Tingnan natin mamaya kung sino yung nakuha natin. Salamat po. Thank you. Sa labas na tayo kasi may bahan. Mga tao dito. Nahiya ako. Thank you po. Salamat. Ito na. Okay. Let's check kung sino yung photo card na meron dun sa ating sunglasses. Let's see. We're back again. So ito yung sunglasses natin. It's worth 800 pesos. From Baobab. Boom. Susuot ko na. Tingnan natin. Ang itsura niya from the outdoors. Gusto ko talaga rin ng bagong sunglasses eh. So, let's see. Boogs. X-Men. Pwede na mag-beach na tayo. Okay. At ang ating photo card ay walang iba kundi si kayo na makakita. Sana si Maloy, pero feeling ko hindi si Maloy. Si Colette! Ay, joke. Si Joanna wala. Sorry po, Master Joe. Akala ko si Colette. Master Joe, hello. Yay! I'm so happy. Let's go, Bini! Ang ganda. Kung paano ma-determine kung nasa ang floor na. Ayun, gumagalaw siya. Nakikita niyo ba? Ayun, nasa number 5 na siya. Tapos, grabe medyo makaluma yung elevator. Hello. What if ma-stuck ko dito? Pero pagkakatanda ko, the last time na nandito ako, hindi pa to air-condition. Air-condition na siya. Shit, ang saya. Alis na tayo dito sa First United Building. Hello. Ayaw nyo tumingin. Tayo ay magpapaalam na dito sa First United Building. Hindi ko alam kung maglakad-lakad muna tayo. Tapos, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng ating mga paa. Dito sa Escolta. Tingnan mo itong building na to. Ito ang Burke Building located sa Escolta Corner, Burke Street. Escolta Corner, Burke Street. So, meron siyang dito. Meron siyang marker dito. According dito sa marker na to, si William J. Burke daw ay isang doktor na nag-install or nagdala ng kauna-unahang electrocardiograph dito sa Pilipinas. At isa siyang philanthropist. Kaya pinagkalooban siya ng siyudad ng Maynila ng kalsada. Na apparently yung building na to ay named after him. Congrats. Tapos ito po, isa pa tong historical na building. Ito ang Regina Building, which is 112 years old. At ang architect nito ay ang anak din ni Juan Luna na si Antonio Luna. At meron pa, si Architect Ocampo. Isa rin to sa mga buildings na nag-survive noong World War II. And at the same time, ngayon, mga opisina na yung nandyan. Ayan, may JRS Express, may travel and tours company na nag-opisina dito. Katabi lang siya ng First United Building at ito naman ang Burke Building. So malapit lang dito sa Escolta, like parallel street niya, ay merong plaza na ang pangalan ay Plaza Yuchenko. Katabi lang siya ng Pasig River. Bumili lang ako ng kwek-kwek, tsaka kikiam para mag-street food. At wala lang, magliliwaliw lang dito. Parang magre-relax muna ako bago ako umuwi. Naisip ko lang, madami kasing nanonood sa akin na mga nasa probinsya, mga hindi nakatira sa Maynila o nasa kalapit lang na Maynila na pag bumibisita sila dito, parang naghahanap sila ng mga lugar na pwede nilang puntahan. And I think, gusto ko i-recommend yung mga lugar na pinupuntahan ko sa Manileño. And yun nga, isa sa mga pinupuntahan ko dito ay ang Escolta. I think maganda siyang puntahan.
bawal daw mag-bike dito. So, ilakad lang ninyo ang inyong mga bike. Or pwede mag-bike dyan, oh, sa gilid. Two-way naman yan eh. Well, anyway, going back to what I'm saying, ang gusto ko lang naman talaga ay makapakita sa inyo na parang yung Manila, isa rin siyang tourist destination at marami ring magagawa dito. Kasi parang konti lang yung nagtitreat na tourist spot yung Manila. Sinasabi nila pangit, magulo yung Manila. Well, part of it medyo may katotohanan, pero madami, worthwhile din naman, madaming pwedeng gawin dito sa Manila aside from going to the malls. Dumadami-dami na rin yung mga parke dito sa Manila, so very, very interesting. Ang sarap. Sabi ko, iiwas na ako sa pagkain ng kwek-kwek eh, pero ang sarap. Favorite ko talaga to. Ma-cholesterol, pero I guess okay lang din naman kung kakainin nyo pa minsan-minsan. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog dito sa Escolta. At yung pagpunta ko sa Ying Ying at dito sa Plaza Yuchenko. Sana natuwa kayo. If magta-travel kayo at gagamit kayo ng cloak, please don't forget to use my code Buji Baviera Cloak para maka-discount kayo. Kahit sabihin nyo kung gusto nyo pa yung makakita ng ganitong klaseng series, comment down below. I really appreciate yung mga nagko-comment dyan. Thank you very much. Again, ako nga pala si Buji at mahilig ako mag-story time. Hindi pa ako pina-follow i-follow nyo na ako. Bye-bye! Kainin ko na muna tong natitirang kwek-kwek at ang kikiam ko. Bye! Harap!